Guys, makibalita tayo ngayon sa ICC. So eto, may kumakagat ngayon na bagi-balita na eto daw si Attorney Kopman ay nagbitiw na daw umano sa defense team ni former President Duterte. So eto, panoodin natin ngayon kasi siya mismo nagsalita dito tungkol nga dyan sa pagbibitiw na yan. Dyan sa kanyang trabaho kay Tatay Digong bilang lead counsel ng defense team ni Tatay Digong sa ICC. Kung matatanda ninyo, ay binash to si Attorney Kopman dahil sa kabiguan niya palagi, no, na ipagtanggol ito si Duterte at sa kabiguan niya na hindi maparaya nga pansamantala ito si Tatay Digong sa ICC. Na tira nga daw ay sahod na lang ang inaatupag daw dito ni Attorney Kopman. So ngayon ay hindi na niya kinaya, guys, no? Hindi na kinaya ni Attorney Kopman yung sinasabi nila na nagbitiw na daw di umano ito si Attorney Kopman kaya Tatay Digong. So kung magkatotoo man ito, sinong papalit sa kanya? Pero mukhang hindi naman yata gagawin yan ni Attorney Kopman. So eto, panoodin natin ngayon yung video na kung saan ay nagsalita na nga siya tungkol nga dito sa pagbibitiw nga daw niya dito kay Tatay Digong bilang abogado, no? So kung bago lang kayo sa ating channel, guys, baka pwede muna ako makisuyo sa inyo, no? Pakipindot naman ng subscribe button at notification bell nang lagi kayong updated, no, sa iba pa nating mga susunod na mga video. So ito, panoodin natin yung video. It's totally false. I never quit. First of all, I have been hired for a specific purpose, and that was for the confirmation proceedings. Attorney Nick, there's a lot of information circulating online right now that you actually quit your job as the defense, part of the defense team of the former president. How true is that? It's totally false. I never quit. First of all, I have been hired for a specific purpose, and that was for the confirmation proceedings. We've concluded the confirmation proceedings. We hope that we will succeed in not having the charges confirmed. However, if the charges are confirmed, then it remains to be decided whether I will stay on or not. It's not my decision to make. It's the decision of the former president himself. He's the client. He decides. He decides, obviously, in consultation with his family. But it's not the family who decides. I have to stress that. It's not the vice president, as many people would like to think. She had nothing to do with my being hired. At the end of the day, I'm sure that many people would be glad to see the back of me, but that remains to be decided. So eto, no, yan. So ayon kasi dito kay Attorney Kopman, talagang itinanggi niya na hindi totoo yung bagi-balita na nagbitiw siya o magbibitiw siya bilang abogado dito kay Tatay Digong. Kung matatanda ninyo, guys, no, ayon din dito kay Attorney Kopman sa kanyang kwento noon nung nasa confirmation of charges siya nung kasagsagan ng hearing dun sa ICC. Ikinuwento niya na sinabi din dito ni Duterte, no? Ang kwento dito ni Attorney Kopman na gawin nga yung kanyang trabaho. At ito si Tatay Digong ay nagawa na nga daw niya yung kanyang trabaho din. At mahina na nga siya. Hindi na din siya masyado makaalala pa. Kaya gawin na lang daw ni Attorney Kopman kung ano yung kanyang trabaho, no? So mukhang tinanggap na din ni Tatay Digong dito yung kanyang kamatayan kung sakaling dyan siya aabutin sa ICC. Nakakalungkot kasi sa kasaysayan talaga ng ICC, wala pang napapalaya. Lalo na dyan sa against yung kaso ni Tatay Digong, no? Ano ba against human, limutan ko na yung tawag doon. So, wala pa sa kasaysayan, no? Etong pansamantalang paglaya ay ma-approve o ipagkagaob sa isang tao na nililitis dyan sa ICC. Napakasakit lang dahil yung mga supporter ni Tatay Digong ay umaasa talaga na makakauwi siya, no? So, ang sabi ni Attorney Kopman ay never quit. Hindi siya at hindi siya susuko o magbibitiw, no? Kasi nga, gusto niya mapauwian si Duterte sa Pilipinas. Ibalik nga daw siya sa Pilipinas dahil wala naman daw siyang ginawang kasalanan.
Yun ang sabi ni Attorney Kaufman dun sa confirmation of charges ni Tatay Digong. So magbasa tayo ng ilan sa mga comment guys, no? Dito. Tungkol dito sa sinabi, no? Ito, tingnan nyo tong sinabi ng isang netizen. Bakit naman yan magbibitiw? Sayang ang 150 million per month. Kayo ba ay naniniwala na ang bayad dito kay Attorney Kaufman ay 150 million per month? Ang laki nun. E di sana yung ibang abogado na natin sa Pilipinas ang nag-abogado kay Tatay Digong. Pagdo-pagdo talaga. Kung totoong 150 million per month ang bayad dyan kay Attorney Kaufman. No? Eto pa. Gumawa na naman ng kabagbagan ang taga-Ibayo. Yan. Hanggang sa dulo, attorney. So sabihin na natin may bayad naman talaga ang pag-aabogado kay Duterte, no? Kasi Attorney Kaufman ay may attorney's fee, no? So hindi naman yata ganun kalaki, 150 million. Baka something 5 million, 10 million, no? Baka ganun, no? Or baka mababa pa nga eh. Pero di ko sure guys Ewan ko lang kung magkano ba talaga ang dyan. Baka may taga-ICC dyan na makapanood sa ating video na isang attorney. Baka pwede paki-comment kung magkano ang singilan dyan, no? So, eto pa, ayan, no? Thank you po, attorney. Ayan. Thank you po, Attorney Kaufman. So, mukhang maganda ang comment kay Attorney Kaufman dito sa video. Eto. Eto yung sinabi kasi ni Attorney Kaufman, I never quit. Ayan, no? I never quit. Maging pinabulaanan ni Attorney Nicolas Kaufman ang mga kumakagat sa naugat sa social media. Nag-trending kasi yun kumakagat na si Attorney Kaufman daw ay nagbitiw. At sa media, ayan na umano'y nagbitiw na siya bilang bahagi ng legal team ni dating Pangulo Duterte. Nilinaw ni Kaufman na nananatili siyang bahagi ng depensa at tinawag niya itong totally false ang mga aligasyong kumakagat online yan. So, sana nga ay hindi sumuko si Attorney Kaufman nga dyan sa kaso ni Tatay Digong at may panagod niya yung laban na yan. Na sa ganun ay matuwa naman yung sambayan ng Pilipino kung sakaling mapapauwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas, no? Sana nga manalo yan sila. Ayan, si Evidences Albin na naman ang nag-interview na piling matalinong reporter. Sablay naman. Ayan, thank you, attorney. Ayan. Yung iba dito ay good feedback kay Attorney Kaufman, no? Kayo guys, sa tingin nyo, eto kaya si Attorney Kaufman ay totoo kayang 150 million ang kanyang sahod. Comment down below dito sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na sa ganun lagi kayong updated sa mga iba pa nating mga susunod na mga video.